Dalawang alimango for 150 pesos. Murang-murang seafood sa seafood market sa Tawi-Tawi. Handa ba kayong suyurin ang dulo ng Pilipinas? Para matikman ang isa sa mga pinakasariwa at pinakamurang mga lamang dagat. Mula sa iba't ibang klase ng isda, alimango, lobster, pati na rin pugita. Dito, pasok ang seafood cravings mo. Na tiyak, hindi ka uuwing sawi. Welcome to Tawi-Tawi! Ang isla ng Tawi-Tawi ay ang southernmost province ng Pilipinas. Napalilibutan ito ng mayamang katubigan ng Sulu Sea at Celebes Sea. Dahilan kaya ang mga lamang dagat dito mas gana at bagsak presyo. Grabe, first time ko makakita ng mga ganitong seafood. Ang content creator na nga na si Danica mula Cavite, nakarating sa Bonggao, Tawi-Tawi, sakay lang daw ang kanyang bike. At nang mapadaan daw sa pamilihan ng seafood, Alimango, lalaki. laking gulat nila nang malaman na ang 2 pirasong alimango nagkakahalaga lang ng 150 pesos. Kain tayo. Alimango for lunch. Sa limasan. Sa tinatayang 7 buwan daw niyang pag-ikot sa bansa, sa Tawi-Tawi lang siya nakakita ng ganito kamumurang mga isda. Ang mga isdang mabibili ng 160 to 180 pesos kada kilo sa Maynila, 120 to 150 pesos lang daw rito sa kanila. Ang naglalakihang mga pugita na 450 pesos per kilo sa Maynila, dito raw, nasa 140 to 170 pesos lang. Hindi ka ba nakabibili ng lobster sa Maynila dahil sa mahal nitong presyo na nasa 3,000 to 4,000 pesos? Pwes, dito sa Tawi-Tawi, 500 to 1,000 pesos lang daw yan. Nakilala namin si Oms na ilang taon nang nagtitinda ng isda rito sa Bonggao, Tawi-Tawi. Laking Maynila raw talaga si Oms. Nang natigil siya sa kolehiyo, naisipan niya raw hanapin ang sarili at bumalik sa kanilang probinsya sa Tawi-Tawi. Malaking adjustment dahil mula Maynila, pagdating ko dito, napaka-behind tayo talaga sa technology. Sa tagal ko naman dito, nakapag-adjust din. Habang ang iba naghahanap ng swerte sa Maynila, si Oms daw, malakas ang pakiramdam na narito sa isla ang swerte niya. Sa tulong ng kanyang ama at ina, sinubukan niyang magtrabaho sa pagsaka ng isda nung siya'y binata. Tumulong din siya sa kanyang ama sa negosyo nitong rentahan ng bangka. Una, nung dumating ako dito, nag-labor muna ako sa mga bodega. Kasi gusto ko munang makilala yung mga tao. Hanggang pinag-aaralan ko rin kung ano yung culture ng tao, ano yung ugali nila, at saka yung mga produkto, nag-o-observe ako. Pero unti-unti raw nalugi ang kanilang negosyo. Kaya si Oms nag-isip ng ibang pagkakakitaan. Hindi rin naging mapalad. At yung natira nga 10,000 na lang. Dahil mayaman ang dagat sa kanilang isla, naisip niyang magbenta ng pugita dahil marami raw nito sa kanilang lugar. Pumatok daw ang kanyang negosyo at unti-unti silang nakabangon. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nagkaroon ng issue na dayaan ng timbang sa mga tindahan ng pagkaing dagat sa lugar nila. Hindi kami nabayaran ng mga buyers namin. Nalungkot ako ng buwan dahil sabi ko, magsisimula na naman ako sa umpisa. Dumating na nga raw sa punto na nanghiram siya ng pera sa kapitbahay para lang makapagsimula muli. Nagsimula siyang magtinda ng isda sa maliit na pwesto sa labas ng kanilang bahay kubo. Kinalaunan, dumami ang kanyang mga suki at nakilala siya bilang isa sa mga sikat na tendero sa kanilang lugar. Araw-araw, maraming tao dito. Kahit ako noon, nabibigla. Araw-araw, may darating sa akin 100 kilo. Nauubos din siya buong maghapon. Hanggang 200 kilo na yung naibibenta ko araw-araw. Hanggang palaki ng palaki yung naibibenta ko. So, doon na nagsimula, nakakaipon na kami. Yung pinautang sa akin ng aking kapitbahay ay naibalik ko agad.
naibalik na rin niya ang kalakasan ng panindang pugita noon. At isa pa raw sa mga pinapakyaw sa kanya ngayon ay ang lobster. Dahil maraming tumatangkilik sa kanyang paninda, umaabot lang naman ng 6,000 hanggang 10,000 pesos kada araw ang kita niya. Ang dating nakatira sa bahay kubo, ngayon meron ng 3-story na bahay. May sariling bodega na bagsakan ng isda. May sariling mga tauhan. At higit sa lahat, nakakapag-ship na ng isda sa iba pang parte ng Pilipinas. Isa rin yun sa major accomplishment ko na naidulot ko din dito sa Bungaw dahil naka-open ako ng employment sa mga tao rito. Sa sipag at tiyaga, napagtapos ni Om sa kolehiyo ang 4 na anak na ngayon ay pabang mga profesional na. At ang bunso niya, mamarcha na rin sa susunod na taon. Because of their hard work and sacrifices, nakapagtapos po kami ng pag-aaral, nakakain po kami ng masasarap na iba't ibang klase ng isda araw-araw, tayo po ng magandang bahay, and this is something that we are proud of po. Araw-araw po kaming may baon, pamasahe, dahil po sa pag-iisda po ng aming mga magulang. Kahit po na may sarili na akong family, may sarili na akong negosyo, andyan pa rin sila nakasuporta sa amin. Kaya maraming salamat po, Mama and Daddy. Ang asawa nga ni Oms, expert na raw sa paghahanda ng mga lutuing pugita. Ang specialty na nga niya, adobong pugita. Surpresahin natin sila, mga ma'am. Samahan naman natin siya na sorpresahin ang kanilang mga suki. Super. Yummy! Suki po ako ni Sir Omar. Palagi po ako magbibili dito ng seafoods. Since bata pang mga anak ko hanggang ngayon. So, ayun po kami bumabalik, magbili sa kanya kasi mura lang, presko pa, malinis, at minsan magbigay pa ng discount. Tunay na nga na kung ang iba sa Maynila hinahanap ang kanilang kapalaran, si Oms abay nahanap ang kanya rito sa Dalampasigan. Hindi man ako nakatapos, ay may napatunayan din ako sa sarili ko, sa pamilya ko, sa aking mga parents na disappoint ko na kayang bumangon. Sa buhay, matuto tayong sumabay sa alon. Dahil kung minsan, ang bawat hampas nito, dadalin ka tungo sa inaasam mong pag-ahon.